Welcome sa Kuya J Confession. Ang mga kwento dito ay may mga temang hindi angkop sa mga bata, at kung ito man ay hindi angkop sa iyong panlasa, maaari ninyong skip ang video. Subalit kung ito ay iyong gusto at ikaw ay bago lang sa ating channel, maaari kang mag-subscribe, like, comments, at share, para sa mas maraming magagandang story. Maraming salamat. Bakit kaya may mga taong mapagsamantala sa pagkakataon? Kung kailan ka lugmok na lugmok, doon naman sila papasok. Wala ka na magagawa kung hindi lunukin ang pride at kahihiyan. Ako nga pala si Arnie. Sa kasalukuyan ay wala akong trabaho. After ko maoperahan last month, at hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa aking trabaho, lalo na ang klase ng work ko ay kailangan ng lakas at mabilis na kilos. Ang company ko naman nagbigay din ng tulong pero hindi naman sapat. Sa gamot ko lang kulang pa. Paano pa sa dalawa namin anak? Noong wala pa ako sakit. Maayos naman ang relasyon namin ng wife ko, na ibibigay ko naman ang pangangailangan ng family ko. Nagpabinyag ang kapitbahay ko na kaibigan ni Mrs. Kinuha ako na ninong, nakilala ko din ng araw na iyon ang ibang ninong at ninang. Isa na doon si Paring Marshall. Siguro kinuha siya na ninong dahil alam na may pera si Paring Marshall. Sinagot din kasi ni Paring Marshall ang alak at ibang pagkain. Iba pa yung pakimkim, meron kasing itong business at nasa abroad ang asawa niyang nurse. Kaya sa amin lahat na ninong siya ang nakakaluwag sa buhay. Simula noon naging kaibigan ko siya. Minsan dumadalaw sa bahay, nag-shot kami. Lately nang magkasakit ako, mahirapan kami sa financial lalo akong lang ang nagtatrabaho. Nakita iyon ni Paring Marshall, tumulong siya sa akin. Nagbigay siya ng cash, mahihiya nga ako, pero need talaga namin, lalo nang naoperahan na ako. Ang ginawa ko, umutang na lang ako sa kanya ng pambayad ng hospital. Hindi naman nagdalawang isip magbigay. Kapag maka-fully recovered na raw ako, saka na ako magbayad sa kanya. Nagpasalamat talaga ako sa kanya at tinanaw ko na utang na loob iyon. Pero sa natuklasan ko sa ngayon, parang hindi na ako makaka-recover sa sakit. Paano pa ako makakabayad sa kanya? Ang misis ko kasi nagpaalam sa akin na papasok daw doon sa tindahan na shop ni Paring Marshall at kahit paano raw mabawasan ang utang namin sa paunti-unti na hulog. Bukod sa pagbantay sa shop, nag-alok na rin ang misis ko na siya na lang daw maglaba ng damit at maglinis ng bahay ni Paring Marshall para hindi na magbayad sa iba. Ayoko man sana, pero kailangan din talaga, lalo nag-aaral ang dalawang anak namin. Sa unang araw pa lang ni Mrs. doon, bago na agad ang cellphone niya, mahilig kasi si Mrs. mag-selfie at mag-videos ng sarili. Binigay daw ni Paring Marshall para contact if may need sa shop niya. Luma na kasi ang cellphone niya at mabagal. Hinayaan ko lang din dahil nakakatulong naman. Pero habang tumatagal may napapansin ako na pagbabago kay Mrs. Dati nakakapagluto pa sa bahay. Ngayon aalis ng alas 8 ng umaga, alas 10 na ng gabi ang uwi. May isang araw na naliligo ang asawa ko. Naiwan niya sa upuan ang bago niyang cellphone. Kusa ko na itinulak ang wheelchair na sinasakyan ko at lumapit sa cellphone. Dinampot ko dahil nagandahan ako. Sinubukan ko na buksan pero may password. Nag-try ako ng password para mabuksan ko. Alam ko kasi si Mrs. na mahina pagdating sa mga gadget. Ako pa nga ang naggawa ng FB account niya noon at Google Mail. Madali ko na open. Nagtingin-tingin ako ng picture at videos pero biglang akong kinabahan sa mga nakita ko na pictures at videos. Si Paring Marshall at si Mrs. Sweet na sweet sa mga picture at ang isa pang lalong magpahina sa akin ay ang video nila na nasa loob sila ng isang kwarto. Kung hindi ako magkakamali, kwarto ni Paring Marshall yun. Abala silang dalawa sa malaswang ginagawa. Sinend ko agad sa aking account ang mga picture at videos nang naramdaman ko na patapos na si Mrs. Ibinalik ko ang cellphone sa upuan at lumayo ako. Hindi ko mapigilan ang umiyak. Nakita pa nga ako ni Mrs. na magpupunas ng mata.
Nagtanong pa sa akin kung bakit daw. Sabi ko na lang na puwing lang ako. Umalis siya na tulad ng dati. At ako ay may iwan sa bahay. Halos maghapon ako mag-iisip ng kung ano-ano. Naawa ako sa sarili ko, baldado na ako. Wala na akong silbi. Tapos ganito pa gagawin sa akin. Napakasakit, gusto ko siyang awayin pero paano? Mismong sarili ko, hindi ko kaya. Paano pa ang mga anak ko? Kaya habang nasa bahay ako at nakasakay sa upuan na digulong, nag-iisip ako na si Mrs. at si paring Marshall ay nagtatampisaw sa kaligayahan. Wala naman akong magawa kung hindi maghintay sa pagdating ng aking asawa galing sa aking kumpare. Lalo na kapag may dala itong gamot ko na maaring magdugtong ng aking buhay at tuluyan paggaling. Nang sumunod na araw, pag-uwi ni Mrs. nakita ko na pagod ito. Nag-offer ako na masahihin ko siya sa ulo, pero wag na raw, magpahinga na raw kami. Nakatulog agad ang asawa ko, samantalang ako ay hindi pa. Nag-iisip pa ako ng kung ano-ano. Hanggang sa makita ko muli ang cellphone niya na nasa ilalim ng kanyang unan. Umakyat ako sa aming higaan at kinuha ko ng dahan-dahan ng cellphone hanggang sa makuha ko. Tulad ng dati, madali ko lang nabuksan. Akala siguro ng asawa ko. Hindi ko alam ang password niya. Kaya hinayaan lang niyang naiiwan ang cellphone niya. Muli akong pumunta doon sa ikon ng mga video. Nakita ko na may mga bago na naman na video si Mrs. habang kasama si paring Marshall. Naalala ko tuloy noong wala pa akong sakit at bagong sama lang namin ng asawa ko. Ganitong-ganito kapusok si Mrs. habang kasama ako. Pero sa napapanood ko, si paring Marshall ang kasama at hindi na ako. Pero nawili ako sa panunood, hindi ko na malayan na halos maubos ko na ang mga video na na-record nila. Pero sa pangalawang pagkakataon na mapanood ko sila, parang na-immune na ako, hindi na ako nasaktan. Aminin ko man o hindi, nag-enjoy ako sa aking mga nakita. Masaya ako na nakikita ko na masaya ang aking mahal na asawa. Total wala na rin naman akong magagawa. Hindi ko rin naman magagawa kay Mrs. ang mga nagawa ni paring Marshall dahil sa aking sakit. Naibalik ko agad ang cellphone ni Mrs. nang nakita ko ito na gumalaw. Kinabukasan tulad ng dati aalis na naman si Mrs. at halos kasabay niya. Ang mga bata na papasok sa school, ako naman matitira sa bahay. Nag-iwan din ang asawa ko ng pagkain ko at gamot na binili niya para sa akin. Dati nababagot ako sa loob ng bahay kapag ako na lang mag-isa. Pero simula nang masend ko lahat ng mga videos ni Mrs. sa cellphone ko, inulit ko na lang panoorin. Siguro hahayaan ko na lang si Mrs. at paring Marshall sa mga ginagawa nila. Sa katulad ng sabi ni Mrs. nagbabayad siya ng utang ko sa aming kumpare. Pero sa oras na makarecover ako dito, alam ko na babawi ako. May mga ebidensya ako na magpapatunay at hindi sila makakatanggi sa akin. Sa ngayon, wala pa akong magagawa kung hindi tanggapin at lunukin ang aking pride at pagkalalaki para mabuhay.